Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So ito po, may nais lang po ako na i-share ho sa inyo mga ka-action. At sana wag nyo din po kalimutan na i-share ito para malaman din po na ng ating ilan sa mga kababayan. Diba? O ito po, habang pinapanood ko kasi ito si Sir, kasi may mga minention siya na pangalan na kung saan yung mga pangalan na mini-mention niya, yun daw yung may mga planning sa gaganaping rally sa 16. Oo. At dito po, nagulat ho ako sa isang tao na binanggit niya mga ka-aksyon. So, ito po, panoorin po muna natin ito si Sir. No? Audio lang ho, ha? Audio lang para makaiwas ho tayo ng violation. Oo. Hindi ko po ito kilala si Sir. Pero gusto ko lang po na i-share ang kanya ditong ni-reveal mga ka-aksyon, mga kakamping. Para malaman nyo rin po. Okay? O, ito po, panoorin, pakinggan po muna natin ito si Sir. Magandang gabi mga kayayam. Medyo gabi na pero ayoko patagalin itong information na natanggap ko. Meron tayong reliable intel, no? Na sinasabing talagang merong pagpaplano na ginagawa para pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung talagang totoo ang ating source, no? Ang tawag nila sa kanilang operation sa November 16 to 18 ay Bag on the Go. Yan po ang code name, Bag on the Go, no? Ang intel na to ay galing mismo, no, sa mga kasama sa nagpaplano para pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Sasabihin ko po sa inyo, karamihan sa kanila no retired at meron din active pa. Pero yan yung tumutulong kay VP Sara Duterte, no, dahil mga naging tauhan niya o mga commander ng kanyang security group noon, no? Katulad ni Colonel Lachica. So babasahin ko po, no, ang sinasabing posible. Ito po ay kailangan pa i-verify ng husto, no? Pero po ito yung mga taong sinasabi na nagpaplano, no, na pabagsakin ang ating pangulo, no? And some of them ay talagang hindi katakataka dahil talagang matagal na nilang dinestabilize ang ating gobyerno, no? Matagal na silang sumasama sa mga aktibidades kasama noong September 21 kung saan talagang pinipilit nila na mapapagsak, no, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ang mga participants sa Bag on the Go, no? Yan ang operations name ng kanilang pinaplanong masama against our government, no? Again, no, for further verification, bahala na po ang ating mga kapulisan at ating mga sundalo, ang kanilang respective intelligence groups para i-verify ito ng gusto, no? Ito po ang mga taong kasama sa planning para sa November 16 to 18 rally diyan sa Luneta. Si Romeo Poquis, si Orlando or Orly De Leon. Nabanggit din po ang pangalan ni Benjamin Magalong, pero ito ay for confirmation pa ng gusto. Si Johnny Macanas. At nabanggit din po si Gerald Bantag na alam natin na nagtatago dahil sa kanyang murder case na kinaharap sa pagpatay kay ano pangalan yon? Yung radio or host, no? Na-miss ko yung hindi ko maalala ngayon yung pangalan. Anyway, so si Gerald Bantag kasama, si Colonel Lachica, Colonel Leonardo, Colonel Metran. Palagay ko active pa to sa serbisyo, no? Pero sinasama sila, no, sa nagpaplano para sa November 16 to 18 rally. Etong si Kapitan Dado Enriquez, no, retired na to. At si Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Vic Rodriguez, at former Congressman Mike Defensor. Gayon din si Chavit Singson at si Senator Rodante Marcoleta. No, yan po yung mga pangalan na binabanggit, no, nakasama sa pagpaplano sa November 16 to 18 activities nila, no. Sinasabi rin sa Intel na ang posibleng financier ay si Chavit Singson, no? At meron pang isang binabanggit, a certain Orlando Olamit alias Monk, no? Sinasabing MNLF commander, no, as one of the organizers also, no? Ang target area ng kanilang rallies ay of course Luneta, and then posibleng pumunta sila sa Benjola at sa Malacanang, no? Nakalagay din sa Intel ay madalas na pagkikita ang
Vice Presidente Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo compound, no? Sa Central Temple sa may Commonwealth. At sinasabi rin na si Ka Eduardo Manalo, ang Executive Minister ng INC, ay lilipad papuntang abroad para hindi magmukhang involved talaga ang INC sa pinaplanong hindi maganda. No? Meron ding lumalabas sa intel, although unconfirmed pa, na may mga Chinese nationals, no, na involved dito or posibleng maging involved, no, especially when it comes to funding and influence, no. Okay. And lastly, sinasabi rin na ang mga sasakyan like the buses na maghahakot ng mga tao ay ipoprovide ni Chavit Singson dahil siya ay merong, no, bus line, no, yung pangalan ay Partas, no. Okay, mga kayayam. So yan po, binanggit po natin ang mga taong involved at ang kanilang plano. Ang tawag sa kanilang Oplan ay Oplan Bag on the Go. Okay po. So yung mga kaibigan natin, nakasama natin sa intelligence community, paki-verify po ng gusto ito, no? Ako po yung nagsisiwalat ng bagay na to para lang, no, maprotektahan ang ating Pangulo at ang kanyang gobyerno. Magandang gabi po sa inyo lahat. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na ho natin. O di ba? May isang tao siya na hinahanap nga, matagal nang hinahanap, pero nabanggit ni Sir ang taong yan. Di ba? Ako mga ka-action, mga kakamping, no. Alam natin may rally sa 16, 17, 18 ang INC. Oo. Yun po ay peaceful rally pa rin. At panawagan nila sa mga anti-corruption pa rin, 'di ba? Accountability. 'Yun yung gusto ng INC, peaceful rally, prayer rally, transparency, accountability, 'di ba? O 'yun po 'yun. Pero kung halimbawa, wag natin isama ang INC, no? Kasi alam naman po natin marami ang INC, 'di ba? So hindi natin sila isasali. So pag-usapan natin halimbawa, halimbawa lang ito ha. Halimbawa, ang mga nagsisigaw Marcos resign, sa tingin ba natin aabutin kaya sila diyan ng libo-libo? Hindi natin isinasama ang INC ha. Hindi natin sinasama. Ito lang ang mga nanawagan ng Marcos resign. Sa tingin nyo ba, aabutin kaya sila ng libo-libo, 100,000? Itong mga Marcos resign lang ha. Hindi natin sinasali ang INC. Okay? Alam nyo, mahihirapan sila makaano diyan ng mga ng tao na sasama sa kanila sa sinisigaw nilang Marcos resign. Oo. Kasi ano na yan, alam naman po natin na last year pa yan nila inaasam-asam eh. Di ba? Last year pa nila yan inaasam-asam. Oo. Yung INC naman dyan, ano naman yan eh, transparency, prayer rally, accountability lang naman ang kanilang panawagan dyan. Di ba? Ang ating pag-usapan dito, yung sumisigaw ng Marcos resign. Kung sila ba ay aabuti ng 100,000 o ano pa, mas higit pa sa 100,000, di ba? Nako, mahirap pa yan mga ka-action, mga kakamping. Pero anyway, at least nalalaman natin dito kay Sir kung sino-sino ang may mga plano daw. Okay? Ibig sabihin, wala pang kasiguruhan ha. Hindi ko sinisigurado ho, mga ka-action. Basta gin-share ko lang ho itong gin-reveal ni Sir sa inyo. O kayo kaya mga ka-action, mga kakamping, sa tingin nyo ba ang Marcos resign na sumisigaw, kung halimbawa sila dyan sa 16, aabutin kaya sila ng 100,000? Hindi natin sinasali ang INC ha. Sa tingin nyo ba aabutin yan? Kasi kung marami yan, last year pa sana yan. Di ba? Last year pa sana natin nakikita ang crowd ng mga DDS. Oo. Di ba? Last year pa sana natin yan nakikita ang crowd ng mga DDS. Sa totoo lang. But anyway,
Ay, antabayan na natin sa 16, 17, 18 kung ano ba ang mga development sa kanilang mga rally, no? Dito lang sa Marcos Resign ha, na nagsumisigaw ng Marcos Resign sa may gustong pababain si Mr. President Bongbong Marcos, no? Hindi po natin sinasali ang INC. Alam natin may rally din po sila 16, 17, 18. Yun nga lang ang kanilang isisigaw, yung transparency, accountability, at prayer rally. So, antabayan na lang ho natin sa 16. At least, sinishare ko ho ito sa inyo para alam nyo ang mga personalidad na may plano. Okay? So, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone!